Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Kinakabahan at balisa si Rachel nang dumating siya sa opisina ni Mr. Edward. Pinuntahan niya to upang makausap tungkol sa disability benefits ng kanyang mister. Kinakabahan si Rachel habang naghihintay sa magarang opisina ng boss at owner ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang naaksidenteng asawa. Ang dahilan ng kanyang pagkabalisa ay isang insidente na nangyari 2 taon na ang nakalipas. Tandang-tanda pa ni Rachel ang mga pangyayari. Christmas party ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ng kanyang mister. At lahat ng pamilya ng mga empleyado nito ay naimbitahang pumunta. Naging masaya yung party at nag-uumapaw ang pagkain at inumin, kaya't enjoy ang lahat. Si Mr. Edward, ang boss ng kumpanya, ay nag-iikot sa bawat mesa at nangangamusta sa pamilya ng kanyang mga tauhan. Nang nakarating siya sa mesa ni na Rachel, ipinakilala siya ng kanyang mister sa boss nito. "Kumusta ka, iha?" tanong ni Mr. Edward. "Mabuti po, sir," sagot sa kanya ni Rachel. Hindi nasabi ni Victor na napakaganda pala ng misis niya. "Hindi naman po, sir." "Thank you po," nahihiyang sagot ni Rachel sa matandang lalaki. "Sige, iha. Maupo tayo." Naupo na si Rachel. Si Mr. Edward naman ay umupo sa tabi niya kaharap si Victor na nakaupo sa kabilang side ng mesa. Nagkwentuhan ang 2 lalaki tungkol sa trabaho. At si Rachel naman ay tahimik lang. Hanggang sa naramdaman niyang napayakap ang matanda sa kanyang bewang. Hindi ito pansin ni Victor dahil mataas ang mesa. Nagkatinginan silang dalawa at nginitian lang siya ng matandang lalaki. "Honey, gusto mo pa ba ng beer?" Biglang tanong ni Rachel sa kanyang mister at kinalas ang pagkakayakap ni Mr. Edward sa kanyang bewang. "O sige yan, kuha mo pa ako," sagot ng kanyang asawa. At nagmadali si Rachel na tumayo para mapalayo sa bastos na amo ng kanyang asawa. Pagbalik nito sa table ay wala na si Mr. Edward at niyaya na ni Rachel na umuwi na ang asawa. Minabuti na nito na hindi na ito'y sumbong pa sa mister. Baka kasi mag-react si Victor at kumprontahin pa niya ang boss niya. Siya yung mawawala ng trabaho. Umiwas na lang si Rachel na makatagpo muli ang amo ng kanyang asawa. Simula noon, hindi na siya nagpupunta sa mga company events dito. Pero ngayon, mapipilitan siyang makipag-usap sa pilyong boss ng kanyang mister. "Good morning, iha." Nagulat si Rachel sa malakas na boses na bumati sa kanya. Good morning po, sir." "Ano bang may paglilingkod ko sa inyo, Mrs. Rachel?" tanong ni Mr. Edward habang nakaupo sa likod ng kanyang office table. Tungkol po sa kalagayan ng asawa ko. Magtatanong po lamang ako kung meron ba siyang makukuhang mga benepisyo habang nagpapagaling siya." "Ikinalulungkot ko yung nangyari sa asawa mo, Rachel. Pero nagtanong na ako sa HR kung ano yung status niya sa kumpanya. At sinabi nilang contractual lang pala siya at hindi siya permanenteng empleyado ng kumpanya. Kaya hindi siya makakatanggap ng anumang benepisyo ng kumpanya. Pasensya na, iha," sabi ng matanda. "Pero sir, nagtatrabaho dito ang mister ko ng halos 3 taon na. Hindi pa ba siya permanente?" "Well, Mrs.,
Yan ang records na nakuha ko sa HR. Paano na ngayon yan? Hindi pa makakalakad ang asawa ko at kailangan pa niyang magpagamot. Paano na yan? Paano ng mga anak ko, sir? Tanong ni Rachel sa amo ng kanyang asawa at pinipigilan lang niyang umiyak. Mrs., ipagpaumanhin niyo na. Wala talaga kaming obligasyon sa asawa mo. At dapat nga sisisantiin ko na yung asawa mo . Walang awang sabi ni Mr. Ed. Para sa kaisip-isipan nito ay ang matinding pagnanais at gigil sa magandang may bahay ng kanyang tauhan. Mr. Edward, huwag niyo naman pong sisantihin ang mister ko. Kahit anong gusto niyo gagawin namin, huwag niyo lang po siyang tanggalan ng trabaho. Pagmamakaawa na ni Rachel sa matanda. Tumayo si Mr. Ed at tinabihan si Rachel sa malaking sofa na kinuupuan ng babae. Alam mo, Iha, isa lang naman ang gusto ko. Pahiwatig ng matanda kasabay ng isang haplos sa hita ni Rachel. Ikaw ang gusto ko, Iha. Pabulong niyang sabi sa kinahihibangang misis ng kanyang tauhan. Biglang nilayo ni Rachel ang sarili sa matanda. Tanda ng pagtutol nito. Ano ba, Iha? Gusto mo bang tulungan kita o hindi? Hindi ako ganyang babae, Mr. Edward. Sabi ni Rachel at galit na lumabas sa opisina ni Mr. Edward. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang panganay na si Christian. Nay, si tatay sinugod sa ospital. Nagdugo na naman yung sugat niya. Bungad nito sa kanya. Ano? Sa ospital? Sinong nagdala? Gulat na sabi ni Rachel. Tumakbo ang dalawa at sumakay sa tricycle patungong ospital. Nang nakarating sila doon, nakalabas na ng emergency room si Victor at nasa kwarto na. Natutulog na to nang may dumating na nurse sa kanilang kwarto. Kayo ho bang may bahay ni sir? Tanong nito. Opo, ako nga ho. Kailangan nyo palang mag-deposit ng 50,000 sa billing. Pinapasabi nila. Sige po, salamat. Matipid na sagot ni Rachel at napayuko. Nagtungo si Rachel sa banyo ng kwarto. At doon siya umiyak at nag-isip. Ayaw niyang makita siya ng kanyang panganay na umiiyak. At sa puntong yon, naging desperada na siya. Pero ayaw pa rin niyang sumang-ayon sa nais ni Mr. Edward. Paglabas niya sa CR, marami siyang tinawagan at pinuntahang kamag-anak at mga kaibigan upang mangutang ng pambayad sa ospital. Pero ni isa, walang nakapagpautang sa kanya. Gabi na nang nakabalik si Rachel sa ospital. At unang sumalubong sa kanya ay ang anak niyang si Christian. At may dala-dala itong papel. Nay, bigay po ng nurse. Sabi niya kailangan na raw nating magdeposito. Kung hindi raw, mapipilitan silang hintuan ang paggamot kay tatay. Nakautang ka na po ba ng pera? Huwag kang mag-alala. Gagawan ko yan ng paraan. Lumabas si Rachel sa kwarto at nakitawag sa nurse station. Hello? Pwede po bang makausap si Mr. Edward? Sino po sila? Tanong ng babae sa kabilang linya. Si Rachel po to. Pakisabi. Sandali lang at itatransfer kita sa linya niya. Kumakabog ang puso ni Rachel habang hinihintay niyang sumagot si Mr. Edward. Mga 2 minuto ang nakalipas ay may sumagot sa kabilang linya. Iha, buti naman napatawag ka. Ano bang mapaglilingkod ko sa'yo? Payag na ako. Payag na ako sa gusto mo. Pero kailangan ko ng 50 mil ngayong gabi. Maibibigay mo ba yon? Siyempre naman, Iha. Yan lang bang kailangan mo? Tanong ng matanda. Halatang excitement sa kanyang boses. Sa ngayon yan lang ho. Nahihiyang sagot ni Rachel.
Sige, iha. Saan ba kita susunduin? Magkita na lang po tayo sa mall, sir. Sige, iha. Magkita tayo dun mamayang 10:00. Sige po. Pagkatapos nilang mag-usap, pinuntahan ni Rachel ang billing department ng ospital at nagpromissory note siyang bukas na bukas din ay babayaran na niya ang 50,000. Pagkatapos noon ay umuwi na siya. Pagdating sa bahay ay naligo muna si Rachel at habang nasa banyo ay inihanda na niya ang kanyang isipan sa maaaring mangyari mamaya. Inirason niya sa sarili niya na gagawin niya to para sa kanyang pamilya. At saka isang beses lang naman to, sabi pa niya sa sarili. Pagkalabas ng CR ay nagmamadali niyang sinuot ang pantalon at blouse at pumunta sa napagkasundoang mall. Ilang minuto lamang ay may kumalabit sa kanyang braso. Iha, pasensya na't medyo nahuli ako ha? Ang paunang bati ni Mr. Edward sa kanya. Okay lang po sir. Kakarating ko lang din naman. Niyaya siyang mag-dinner muna ni Mr. Ed at pagkatapos noon ay pumunta na sila sa isang hotel. Pagdating nila sa kwarto ay dumiretso agad si Mr. Edward sa banyo. Kabadong-kabado si Rachel na mag-isa na lang siya sa kwarto habang nakaupo sa kama. Ano ba tong naisipan kong to? Pero hindi. Rachel, kailangan mo si Mr. Ed ngayon. Kailangan siya ng pamilya mo. Sabi niya sa sarili. Nang lumitaw si Mr. Ed sa harap niya, ay nakatapis na lang to ng tuwalya. Oh, iya, magsha-shower ka na rin ba? Ay, hindi na po. Kakatapos ko lang po sa bahay eh. Kinakabang sabi ni Rachel. Pagkasabi noon ay namalayan na lang ni Rachel ang pagsuyo ng matanda sa kanyang labi, pababa sa kanyang leeg. Tsaka siya nito niyakap at inihiga sa kama. Tinapangan ni Rachel ang sarili at hinayaan na niya ang kagustuhan ng matanda. Hanggang sa tuluyang tumilapon ang kanyang mga suot sa sahig. Tuwang-tuwa ang matanda nang masilayan ang kabuang ganda ng 31 may bahay ng kanyang tauhan. Tama ang hinala niya noon pa, dahil parang dalaga pa talaga si Rachel kung pagmamastan. Ganitong-ganito ang mga tipo ng babae ng matanda. Yung mga may asawa na, pero mukhang dalaga pa. At sa puntong yun, napapikit na lamang si Rachel nang tuluyang ibukas ng matanda ang kanyang mga binti, kapalit ng pangangailangan ng kanyang mister at ng kanyang pamilya. Nang gabing yun, ay walang sawang nagpakasasa sa kanya ang matanda, at tila naging alipin siya nito na gagawin lahat anuman ang iutos nito. Ngunit habang lumilipas ang oras, ay unti-unting nawawala sa sarili si Rachel. Ang kanina'y nahihiya sa sarili at nag-aalangan ay tila nabalot na ng alapaap at labis na kasiyahan mula sa makasalanang mundo. Halos mabaliw siya habang nakayakap kay Mr. Ed. At hindi niya lubos akalaing siya na mismo ang humiling sa matanda na kung pwede ay bukas na sila umuwi para masulit ang gabing yon. Hindi maintindihan ni Rachel ang sarili. Pero isa lang ang malinaw sa kanyang isipan. Naging pariwara siyang babae ng gabing yun. Hindi niya maitatanggi dahil nag-enjoy din siya sa 50 anyos na boss ng kanyang mister. Matamis ang ngiti ni Rachel nang abutin niya mula sa matanda ang checking may lamang 50,000. Labis ang pasasalamat niya sa matanda na nooy akala niya ay isa lang mayabang na boss ng kanyang mister. Pero nagkamali pala siya. Mabait din pala to, lalo na nang makasama niya to sa iisang kwarto. Matagal din niyang nakausap ang matanda tungkol sa mga kanya-kanya nilang buhay bago umalis si Rachel. Dahil sa minsang sakripisyo ng isang ilaw ng tahanan, ay muling nagliwanag ang buhay nila ng kanyang pamilya. Sa awa ng may taas,
ay unti-unting gumaling ang naaksidente nitong mister. Pero bago nanumbalik ang sigla ng kanilang pamilya, ay maraming beses pang nakipagkita si Rachel kay Mr. Edward dahil kulang ang 50,000 sa isang buwang pananatili ni Victor sa ospital. Kahit sa maruming pamamaraan man, ay tiniis talaga ni Rachel ang lahat. Kahit pa alam niya sa sarili niyang nagkasala din siya dahil merong saya sa pagkatao niya kapag nasa kama sila ng matanda. At yun na lang siguro ang sikretong hinding-hindi niya kayang ipagtapat sa kanyang asawa. Hanggang dito na lang po ang ating istorya at paalam.